uubusin talaga nila yung majority dahil kinakailangan maubos ang suporta ni Inday Sara Duterte. Dati na po natin sinasabi yan. No? Unahin nila yung dalawang may kaso sa ICC, Bato, Go, tapos susundan nila yung mga ginawa nila ng kaso sa infrastructure, Escudero, Estrada, and Villanueva. Nang mawala ang 5 sa 13, 9 na lang matitira. Pero God is good kasi miski 9 matitira sa atin, kinakailangan naman nila ng 16 para makonvict si Inday Sara at wala na silang 16. Dito naman po sa pinasabog ni Senador Amy Marcos po, attorney, kayo po, meron din po ba kayong mga information na may ganito talagang umuugong na Constitutional Assembly, NOEL, pagbabago, extension ng termino, pagbabago ng edad, attorney? Well, bago pa man nagsalita itong si Amy Marcos, ay binanggit ko na sa aking vlog sa Spokes Hour na meron tayo isang confidential informant na yan ang sinasabi sa atin. Na kung talagang hindi nila mapapatanggal at mapapakulong si Inday Sara Duterte, hindi sila mag-i-election sa 2028. No? So sa akin, as usual, too late na hero si Manang Amy kasi alam na ng lahat yung mga plano no, bago pa siya magsasalita. Gaya nung alam naman nating lahat na bangag talaga yung kapatid niya bago siya nagsalita. No? So ito nga mga deklarasyon niya, it's coming at least 3 months late doon sa mga nauna ng mga inulat na natin no, na mga usap-usapan tungkol sa charter change. At saka siyempre, ito naman pagpupulong nito, napakadaming nakakita pala ng pagpupulong na yan. At nagagalak naman ako na at least itong si Ping Lacson, inamin na nangyari nga yung pagpupulong na yan. Sa bagamat sinasabi nila na walang kasunduan ng mga miyembro ng minorya sa Senado para sa charter change, inamin na yung House Speaker at saka yung dating Senate President ay nag-usap tungkol sa convening ng Kongreso as a Constituent Assembly. Alam mo, ang hindi alam ng taong bayan, yung pagkukonvene as a Constituent Assembly, yan ay deklarasyon lamang na House Speaker at saka ng Senate President. Walang butuhan pang mangyayari dyan. Ang butuhan kapag meron ng mga proposed amendments. At ang kontrobersiya nga ngayon, kung mag-joint voting ba ang Kongreso at ang Senado or voting separately. Kasi kung voting separately, sigurado yan, mawawala ang Senado dahil walang numero ang mga senador. Opo, huli na lamang po, attorney, huling katanungan, nataon po ba or itinaon na nagkataon lang po ba or itinaon na karamihan po ng mga nasa majority ay merong kinakaharap ng mga kaso? Well, sa tingin ko, uubusin talaga nila yung majority dahil kinakailangan maubos ang suporta ni Inday Sara Duterte. Dati na po natin sinasabi yan. No? Unahin nila yung dalawang may kaso sa ICC, Bato, Go, tapos susundan nila yung mga ginawa nila ng kaso sa infrastructure, Escudero, Estrada, and Villanueva. Nang mawala ang 5 sa 13, 9 na lang matitira. Pero God is good kasi miski 9 matitira sa atin, kinakailangan naman nila ng 16 para makonvict si Inday Sara at wala na silang 16. Opo, attorney, pasingit lang, sir, last. Di ba, sir, pag nagtagumpay halimbawa yung CONAS, yung mga kasalukuyang naupo, yung bagong konstitusyon na kalang idadraft, hindi po yun para sa kanila, di ba? Para po yun sa next set ng mga opisyal na uupo. Well, alam mo naman, depende yan sa lengguwahe na ipopropose ng ating mga mambabatas no, para ratifikahan ng taong bayan. At nung minsan, yung ama nitong adik na presidente, yung diktador na ama, ay ang pagraratipan niya ng saligang batas is yung showing of hands. No? At sinustain niya ng Korte Suprema as being constitutional. So anything and everything is possible.